And do you, Raymond, take Olivia to be your lawful wedded wife? I do. I now pronounce you man and wife. Ang pelikula ay itinakda noong World War II. Si Olivia Lividon ay anak ng isang ministro ng Denver na nabuntis ng isang flight instructor ng United States Navy. Dahil sa kahihiyan sa pagbubuntis ng kanyang anak, na hindi man lang pinanagutan ng kanyang kasintahan, tahimik na inayos ng kanyang ama ang kanyang pagpapakasal sa isang mahirap na magsasaka sa ibayong bayan. Hello mga kaboso! Welcome back sa Netflix. Ang pelikulang ating matutunghayan ngayon ay pinamagatang The Magic of Ordinary Days na ipinalabas noong 2005. I've fallen in love with you. And I love that baby. Si Ray Singleton ay nasa harapan ng isang magandang babae para sa kanilang blind date. Nanginginig ang kanyang mga kamay na magsalin siya ng tubig sa baso. Ni hindi niya magawang tumingin sa babae nang iniabot niya ang baso ng tubig dito. Iyon ang unang araw ng kanilang unang pagkikita at iyon din ang araw ng kanilang pag-iisang dibdib. Ang babaeng si Livy ay nagdadalang tao. Nabuntisan ito bago pa man magpakasal kay Ray. Iniwan ito ng lalaking nakabuntis nang malamang nagbunga ang kanilang ginawa. Dahil sa kahihiyan na naidulot ng pangyayaring iyon sa kanyang ama, nagpatawag ito ng pari sa kanilang nayon upang hanapan si Livy ng mapapangasawa at iyon nga ay si Ray. Hindi nagdalawang isip ang binata na pakasalan si Livy kahit na alam nitong nagdadalang tao ang babae. Ang ate din ni Ray ay lubos na tinanggap si Livy. Dinalhan pa niya ito ng regalo nang makauwi na sila. Naninirahan si Ray sa isang malawak na bukirin. Ang isa nitong kapatid na babae ay naninirahan din doon, ngunit 8 milya ang layo. Maliit lamang ang kanyang bahay, ngunit maayos naman ito. May tumatahol na aso sa loob. Nag-aalala si Ray na baka matakot si Livy sa mga aso, kaya pinatigil niya ang mga ito. Binuksan niya ang pintuan at malumanay na sinabi kay Livy, Welcome home. malinis at maayos ang bahay kahit na masikip ito. Doon pinatuloy ni Ray si Livy sa pinakamaayos at malaking kwarto kung saan dati itong silid ng kanyang mga magulang. Iginala nito ang babaeng pinakasalan sa silid na iyon. Tahimik lamang si Livy na pinagmamasdan si Ray at hindi niya inaasahang makakahanap ang kanyang ama ng maginoong mapapangasawa. Nagkwentuhan ang bagong kasal tungkol sa kani-kanilang buhay habang naghahaponan. Nagtapos si Livy ng kanyang pag-aaral bilang isang archaeologist. Walang kaalam-alam si Ray tungkol sa kursong ito at tahimik lamang na kinuha nito ang plato ni Livy. Nagtanong ang babae kung bakit siya pinakasalan nito, na isinagot naman ni Ray na maaaring iyon ang kalooban ng Diyos. Nang gabi ding iyon, kinuha ni Livy ang kanyang lakit kung saan nasa loob nun ay ang larawan ng lalaking nakabuntis sa kanya. Umiiyak siya habang hinahaplos ang larawan nito hanggang sa makatulugan na niya ito. Kinaumagahan ng magising na si Livy. Ipinaalam niya kay Ray na nais niyang magtungo sa bayan dahil may tatawagan ito. Inalok ni Ray ang napangasawa na siya na ang maghahatid dito sa bayan dahil mahirap di umano imaneho ang truck. Tinawagan ni Livy ang kanyang ate nang makarating sila sa bayan habang si Ray naman ay nagtungo sa library. Dahil hindi sila gaanong marunong magluto, kaya nanghiram siya ng cookbook at aklat tungkol sa pagbubuntis bilang preparasyon ni Livy. Tinanong din niya ang librarian kung may aklat din ba ito tungkol sa archaeology dahil nais niyang matutunan ito. Habang nakikipag-usap, nagrereklamo naman si Livy sa kanyang ate na ang kanyang tinitirhan ay napakalayo sa bayan. Idinagdag pa nito na walang kaalam-alam si Ray tungkol sa archaeology at siya naman ay wala ding alam tungkol sa agriculture. Silang dalawa ni Ray ay magkaibang magkaiba. Napakabuti ni Ray sa kanya,
Ngunit hindi iyon ang buhay na pinapangarap ni Livy. Tinuruan siya ni Ray na magmaneho ng truck nang pauwi na sila. Nagkaroon ng kaunting aberya, ngunit natuwa si Livy nang sa wakas ay madali niyang natutunan ang pagmamaneho. Ilang araw ang lumipas nang dinala ni Ray ang napangasawa sa simbahan. May isang babaeng nagtanong kay Livy kung paano sila nagkakilala ni Ray. Sinagot na lamang ni Ray ang tanong upang maiiwas ang asawa sa tsismosa. Inaya na lamang ni Ray si Livy na magtungo sila sa ilog upang mangisda at nagpasalamat naman ang babae sa kabutihan ng kanyang napangasawa. Si Livy ay nakasandal sa bangka na may suot na stocking at bulaklaking damit. May mga tutubing lumapit sa kanya at nagpaikot sa kanyang magandang mukha. Inilihis naman ni Ray ang kanyang paningin kay Livy dahil namumula ang kanyang mga pisngi na animoy kinikilig, ngunit masisilayan ng ngiti sa kanyang mga labi. Ayon kay Livy ay nais itong maglangoy, kaya kinabukasan nagpatawag si Ray ng maghuhukay. Nag-aagahan ng mag-asawa nang dumating ang excavator. Masyadong naparami ang nailagay ni Livy na sili sa ulam at nang kinain ito ni Ray ay halos mabulunan siya. Nagkunwari siyang masarap ang iniluto ng asawa, ngunit sa sandaling tumalikod si Livy ay agad siyang lumagok ng tubig. Matapos niyang kumain ay tinungo niya ang excavator dahil plano niyang gumawa ng swimming pool sa kanilang magiging hardin na ngayon lang mangyayari. Dinala din ng kanyang ate ang kanyang mga anak upang tignan ang paghuhukay. Medyo nahihiya si Livy dahil sa mga pabor na ginagawa sa kanya ni Ray. Ngunit ayon sa kanyang hipag ay ginagawa iyon ng kanyang kapatid upang mapasaya siya. Sumang-ayon naman si Livy dito dahil naalala niya nang magpa-check up siya sa kanyang OB-GYN ilang araw na ang nakalipas. Mag-aapat na buwan na ang kanyang tiyan at magsisilang siya sa buwan ng Disyembre. Nalulungkot si Livy dahil nagdadalang tao na siya bago pa man siya ikinasal at ibinasura lamang siya ng lalaking nakabuntis sa kanya. Sa sandaling maipanganak niya ang sanggol, ay silang dalawa ni Ray ay sasailalim sa mapanuring mata ng mga tao. Ngunit walang pakialam dito si Ray. Ayon pa sa lalaki ay walang manghuhusga ng ganoon sa kanila dahil nais ng mga tao na maging masaya silang dalawa at iyon nga ang nangyari. Sa pagdiriwang ng kaarawan ng ate ni Ray, umupo lamang si Livy dahil hindi ito makasayaw at ayaw namang iwanan ito ni Ray na mag-isa upang magsayaw lamang. Pinipilang ni Ray ang kumpas ng musika at nang mapansin ni Livy ang pagwagayway ng kamay nito, ay kusang loob niya itong hinila sa dance floor. Marahan naman siyang inalalayan ni Ray. Minsan nakaramdam si Livy ng pagkainip kaya naglakad-lakad siya sa bukirin. Nakasalubong niya ang dalawang magkapatid na babae. Pinagmamasdan ng magkapatid ang mga paru-paro at iginuguhit ang mga ito. Naging interesado si Livy sa pagtingin sa libro na ginawa ng magkapatid. At pagkatapos ay inaya niya ang mga ito na mag-snacks. Sa sumunod na eksena, pinuntahan ng magkapatid si Livy upang makipagkwentuhan. Natutuwa si Livy dahil ang magkapatid ay dating mag-aaral bago pa man mangyari ang giyera. Silang tatlo ay nagkwentuhan tungkol sa mga iba't ibang bagay maliban sa mga pananim. Habang masayang-masaya si Livy na ibahagi ang pangyayari kay Ray ang tungkol sa mga bago niyang kaibigan, ay parang wala lamang itong pakialam. Naiinis si Livy sa asal ng asawa, ngunit merong pangyayari na hindi niya inaasahan. Sa pagtitipon ng pamilya, habang nag-uusap sina Ray at ng kuya nitong si Remo tungkol sa pagsasaka, ibang paksa ang nabanggit ni Ray. I've been thinking about Troy. Nalito ang lahat ngunit ipinaliwanag ni Livy sa lahat ang tungkol dito. Sinimulan nitong pag-usapan ng pamilya na may labis na interes. Ngumiti si Livy at ibinalik ang usapan sa pagsasaka. Tumingin si Ray sa kanya at ngumiti din na kinikilig. Tinititigan ni Livy si Ray habang pauwi at nag-good night silang dalawa sa isa't isa nang makarating na sila sa kanilang tahanan. Napakaganda ng liwanag ng buwan, kaya hindi mapigilan ni Ray na lumapit kay Livy. Ngunit iniwasan siya ni Livy sa pagkakataong iyon.
Hindi pa ito handa dahil hindi pa niya nakakalimutan ang kanyang dating kasintahan na umabandona sa kanya. Sa katunayan ay sumulat pa siya ng ilang mga liham ng nakaraang araw, ngunit wala man lang siyang natanggap na kasagutan. Makalipas ang ilang araw, bumisita ang ate ni Livy. Kinasusok naman ito ang lugar at hindi niya gusto si Ray. Nais na magtungo si Livy sa kanyang lugar upang doon na manganap. Dahil naman sa pagkamis, nais ni Livy na gumugol ng ilang oras sa kanyang ate. Sa kabilang silid naman ay narinig ni Ray ang kwentuhan ng magkapatid at magdamag siyang hindi nakatulog. Kinabukasan, inihatid ni Livy ang kanyang ate sa labas. Narinig niyang kumakanta si Ray at medyo nagulat siya. Sinabi sa kanya ni Ray na ang himig na iyon ay kinakanta sa kanya ng kanyang ama noong siya ay sanggol pa lamang. Kaya kung sakaling manganganak na si Livy, ay kakantahan din niya ito ng ganoon. Natunaw naman ang puso ni Livy sa kanyang narinig. Tila palalim ng palalim ang connection niya sa lugar na ito. Naging malapit na siya sa magkapatid na babae sa bukid. Sa tuwing nagpupunta sila sa pag-aaral ng mga paru-paro, ay isinasama nila si Livy. Nang malaman pa nilang buntis si Livy ay nag-alok sila na gawan ito ng maternity dress. Bilang karagdagan, hindi sinasadyang nakahanap si Livy ng isang bomb shelter sa kanyang bahay at nakakita ng maraming kakaibang bagay at kinuha niya ang mga ito. Nang makita niyang sinusunog ni Ray ang mga bagay na iyon, ay dali-dali siyang lumabas sa kotse at sinigawan niya ang asawa. Nataranta naman si Ray kaya nagmadali siyang kumuha ng tubig para mapatay ang apoy. Nakita niya ang nasunog na itim na sako. Ito ang kinuha ni Livy mula sa bomb shelter. Galit na napatingin sa kanya si Livy, ngunit sinabi niyang gagawin niya ang lahat para mapasaya ang asawa. Hindi lamang iyon, dahil kinabukasan ay nag-iwan ng mensahe si Ray kay Livy na nagsasaad na magtungo ito sa basement upang makita ang kanyang sorpresa. Ang basement ay puno ng mga lumang kagamitan ng pamilya ni Ray. Ang mga kagamitang ito ay mga antigo na maraming kasaysayan at panahong pinagdaanan. Bilang archaeologist, ay walang pagsidlan sa tuwa si Livy at ang mga kagamitang iyon ay ginamit nilang dekorasyon sa kanilang tahanan. Dumating ang panahon ng taglagas at natapos ng tahiin ng magkapatid ang maternity dress ni Livy na pinaghalong kulay asul at puting damit. Nagpalagay si Ray ng telepono sa bahay para madaling makipag-ugnayan ng asawa sa kanyang pamilya. Nang marinig ang boses ng kapatid niya sa kabilang linya, tuwang-tuwa si Livy. Nang umulan ng snow, kinuha ni Livy ang aso at pumasok na sa bahay. Ngayon ay magaling na siyang magluto. Nakita niya si Ray na paparating at kinuha niya ang pagkain sa oven. Doon ay maingat niyang sinindihan ng mga kandila sa mesa upang maging maaliwalas at maganda. Pumasok si Ray mula sa labas, ngunit laking galit niya nang makitang pumasok ang aso sa bahay. Dahil ang pamilya niya ay hindi nagpapapasok ng mga hayop sa kanilang tahanan, ngunit hindi ito ang talagang ikinagalit niya. Kinuha niya ang sulat at ibinigay ito kay Livy. Ito ay mula sa kanyang dating kasintahan. Sa palagay ni Ray ay hindi alam ng ex-boyfriend ni Livy na siya ay kasal na, at sa huli, nagtungo na lamang si Ray sa bukid nang hindi man lang naghahaponan. Kinabukasan ay naghanda si Livy ng agahan para sa asawa. Humingi siya ng paumanhin sa kanyang inasal kagabi sa pagpapapasok ng aso sa kanilang tahanan. Ngunit nilinaw ni Ray na hindi iyon ang kanyang ikinagalit. Ayon naman kay Livy ay wala siyang ginawang kasalanan. Iginiit ni Ray na nais niya ay ang pagmamahal ni Livy at wala siyang katiyakang mamahalin din siya nito. Nadurog ang kanyang puso at tumalikod na lamang palabas ng bahay. Sa katunayan, walang nakasaad sa liham ng dating kasintahan ni Livy na may tsansa pang maayos sa kanilang relasyon. Nagdududa pa ito na maaring hindi ito ang ama ng kanyang dinadala at sinabihan na lamang si Livy na maghanap ng ibang lalaki. Ang pinakamalaking pagkakamali ni Livy ay minahal niya ito at naniwala siya. Kinagabihan, napanaginipan ni Livy ang kanyang nakaraan kaya umiyak siya. Naging malungkot siya dahil sa kanyang pagsasakripisyo,
ngunit inabandona lamang siya ng kanyang dating kasintahan. Inalagaan siya ni Ray at masuyong sinamahan, kaya nagpasalamat si Livy sa pagmamahal na ibinibigay ng kanyang napangasawa. 6 na buwan nang naninirahan si Livy doon at naranasan niya ang walang pag-imbot na pag-ibig at pangunawa. Ngunit sa huli ay nagpasya siyang umalis dahil naisip niyang hindi siya karapat-dapat sa pagmamahal na inialay sa kanya ni Ray. Nang dumating ang araw ng kanyang paglisan ay nakaupo si Ray sa sala at ang aso ay nakahiga sa kanyang tabi. Ayon kay Ray ay hindi niya papayagang umalis si Livy nang hindi man lang niya naipagtatapat ang kanyang tunay na nararamdaman. Note, I've fallen in love with you. For me, you're the best thing that's ever happened. Idinagdag pa ni Ray na gagawin niya ang lahat, wag lamang siya nitong iwanan. Ipagluluto niya ito, sasamahan sa kanyang mga nais gawin. At ang pinakahuli ay kinuha niya ang isang singsing at humingi siya ng kapatawaran kay Livy. Matagal siyang tinitigan ni Livy at hindi umiimik, ngunit sa wakas ay isinuot na niya ang singsing. Nang araw na manganganak na si Livy, nagmamadaling bumalik si Ray mula sa kanyang bukid at nakita niya ang asawa sa labas ng pintuan. Wait. Get ready for a baby. Ang pelikulang The Magic of Ordinary Days ay walang dramatikong plot. Wala itong anumang komplikadong filming techniques. Ngunit nagpaluha ito sa aking mga mata dahil makikita natin ang tunay na pag-ibig. Lahat ng kapanapanabik sa buhay ay babalik din sa karaniwan. Dahil sa pagmamahal at pangunawa ni Ray, ay naging biyaya ito sa mga ordinaryong taon sa buhay ni Livy. Ang tunay at wagas na daloy ng pag-ibig na ito ay marahil ang pinakamahalagang bagay sa ating buhay. Sa kasalukuyang panahon ay mahirap nang makatagpo tayo ng tunay at wagas na pagmamahal. Kayo kaboso, may nagparanas na ba sa inyo ng walang kondisyong pag-ibig? Ikomento lamang po ang inyong sagot. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag po nating kakalimutang mag-subscribe sa aking channel, pa-like, comment at share na din.